naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukop ko ako, tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Check your time, it's 6 o'clock in the morning, and this time check was brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskus sa oras, pagod kay gastos. ang bote ng Joy matipid. Kasi Isang purong patak ng Joy, mabulang babala ang Joy, mabulang babala ang Joy. Joy, totoong matibig. Isang purong patak ng Joy, mabulang babala ang Joy, mabulang babala ang Joy. Joy, totoong matibig. Purong patak, isang katutak. Joy, purong patak, bisang katutak. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ready, Alden? Yes, Direk. Okay, lights, camera, Direk, wait! Ulit yung ilaw! Wait, ano ulit yung linya ko? Pag may extra dyan, wala ka sa scene. Cut! Guys, chill muna tayo. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly.
Magandang umaga mga kababayan, magandang araw po ng Lunes. Samahan niyo po kami sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito dito sa ating palatuntunan Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Sama-sama tayo mula ngayon hanggang ikapito na napakaganda nating umaga, ikasampo sa buwan ng Agosto, taong 2020. Bangon na mga natutulog nating mga kaubayan, magpainit na ng tubig, humigop ng mainit na kape at sausawan ng mainit din na pandesal. Samahan niyo po kami sa ating mga pag-uusapan, of course, kagaya po ng dati. Ikuha niyo mga kabalitaan, mga kasama buong oras sa ating mga pagtatalakayan, maliit pong tinig mula po sa bahagi ng Bondok Peninsula, ang inyong lingkod, si Celine Tutur. Kasama natin ang nagsosolo, pero mahusay mula po sa bahaging technical, si Kuya Sayo. Siyempre, pabatiin natin ang ating partner. Magandang umaga po, ngayong araw ng Lunes, umpisa na naman ang buong sa linggo. Dito po sa programang Stand Up Balikatan, sa impilang ito, sa bayan ng LT. At LQ, si King Pormaran po, bumabati ng magandang umaga. Gisingin na natin yung ating mga estudyante. Bangon na. Kasi anong petsa na ngayon, partner, ha? Ika-10 na. So, ibig sabihin, bibilang na lang tayo sa ating mga daliri ng ilang araw at mag-aaral na naman sila. Opo, tama. Bagamat merong pag-apila ang ilan nating mga guro sa ating bansa doon sa kanilang paniwalang mukha pang hindi magiging ligtas, no, yung mga estudyante natin sa pag-aaral po dahil nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Pero maya-maya ang tabayanan po ninyo, sikapin po ng ating palatuntunan. Sa ngalan po ni Congresswoman Helen Tan ng ika-4 na distrito ng ating lalawigan, sa ngalan po ng kanyang patuloy na programang Serbisyong Tunay at Natural, amin pong sisikapin makabalitaan. Sa edisyon ng ating pagtalakay ngayon, ang Regional Director ng Department of Education sa bahagi po ng rehiyon. Para ating pong pag-usapan ang may kaugnayan sa pag-aaral muli ng ating mga estudyante. Kaya tutok lang po kayo dito sa ating palatuntunan. At marami, kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po yung ipadala dito sa ating palatuntunan sa magitan po ng Stand Up Balikatan o kaya naman sa account po ng DZLQ Lucena. Ang palatuntunan ito na sa bayan po ninyo napapakinggan sa mga himpilan ng DZLT at DZLQ at pwede nyo po kaming mapanood sa FB live stream sa magitan po ng Stand Up Balikatan at DZLQ Lucena. Batiin natin, partner, yung mga nakatutok mula sa mga bayan ng Ginyangan, Calawag. Belated happy birthday kay Mayora Rachel Eliazar sa bahagi po ng Tagkawayan, Quezon. May bahay ni Mayor Eliazar. Good morning po dyan sa Tagkawayan. Ganda ng bahay niyan. Nabanggit mo yung may bahay. Bakit ba ang mga misa ang tawag may bahay? Napadalang sumagot. Yan yung tradisyon Kuya Sayo. natin may bahay. Bakit hindi si Mister ang tinatawag na may bahay? Samantalang, di ba, sabi ng mga nanay, anak, pag mag-aasawa ka, piliin mo yung kaya kang bigyan ng bahay, ha? Oo nga. Paano nga kung dalawa ay binabahay, dalawang tawag. Dalawang may bahay, di ba? Tanungin ang sarili, Diba? Magandang umaga kay Mr. Dan Oriarte, ng Easy Gas Station sa bayan po ng Lopez. Good morning, sir. Kay Ma'am Menchi Tagle sa bahagi po ng Hong Kong, nanonood sa atin sa mga oras na ito. Salamat po ng marami. Of course, magandang umaga sa mga kaista natin, kay Sir Christian Santa Maria. Marami pong salamat. Ako, madalas akong may utang dyan, hindi natin nag-greet. Pero patuloy po tayong sinusubaybayan dito sa palatuntunang Stand Up. Salamat po at syempre salamat sa pangunawa. Minsan hindi kasi natin nababasa yung mga hoarders ng face shield. Batiin muna natin. Grabe kayo, ha? Ang taas ng presyo ngayon ng face shield. Batiin muna natin bago natin makalimutan. Sino? Si Miss Lilibet Azores? Pinaalala ni Congresswoman yung kanyang kapatid dyan sa public market, si Ate Malin. Alam mo ito sa Ate Malin, panganay na kapatid ni Congresswoman. Kilala mo siya? Personally, hindi. At yung kanyang... wagas no? Hindi. Matanda sa atin siyempre. Bata pa si ate. Hindi, kung titingnan mo, ha? May edad niya sa atin. Ay, hindi. Bata pa siya. Hindi. May edad siya sa atin.
Yung asawa niya, si Kuya Johnny, taga Santa Cruz, Marinduque. Mag-asawa sila? Mag-asawa. Kaya kuya ang tawag ni Congresswoman kasi panganay. Alam mo bang napakalawak ng sinturusan, taniman ng sinturis dito sa Pagbilao? Gamot yun sa nangangating lalamunan, ha? Hanggang doon sa Vitamin C. Hanggang sa San Pablo, Laguna. At alam mo ito si Ate Malin, Sige. ano to eh, T-Commerce graduate, pero... Parang in-stock mo naman ang account ni Ate Hindi, Malin. wala naman tayong Facebook eh. Ano yan eh, nagtapos ng komersyo. Pero nag-focus siya sa public market para sa, siguro sa tingin niya mas malaking pagkita kaysa sa maging Totoo player. yan, tunay po yan. Meron niyang anak sa BIPAD, pharmacist. Bureau of Food and Drugs and Drugs, Administration. Bureau of Drugs and Administration, yes. Pharmacist yung isang anak niya na, puro professional na yung mga anak niyan. Kaya sabi ko siya, mas may edad sa atin yan. Talaga naman pong yung mga ganyang klase ng trabaho, yan yung mga nakakapag-paaral ng kanilang mga anak hanggang sa kolehiyo. Kasi yan yung wala kang stress masyado, partner. Kasi wala kang boss na anytime ay ikaw ay bibigyan ng sangkaterbang tatrabahuhin. Kasi kung ako nga ang papipiliin, gusto kong magtinda na lang. Akala ko nga nagbebenta na sila, farmer din pala sila eh. Kasi may sarili sila mga taniman. Wow, yung mga farmer talagang masisipag yung mga yan, bumabangon ng maaga, late na natulog, no? At saka napakasarap yung ehersisyo rin yan sa katawan eh. Oo. At yung magandang umaga po kay Kuya Johnny at sa kanyang magandang may bahay. May bahay na naman. Ano nga apelyido? Nalimutan ko apelyido eh. Kukulang Basta bukas taga Santa Cruz sa Marinduque yan, mga yan. At yung ano yan eh, talaga napakatagal nila sa public market. Wala pa sila sa, ano yan eh, nagkakilala sila dahil sa parehong sa public market. Pero nauna yung si Malin sa business. Nakilala niyo si Johnny, kaya nag-combine sila hanggang sa I-feature nga natin sa susunod dyan ang buhay ni Kuya Johnny at ni Ate Malin. Kasi alam nyo, yan yung mga naging successful talaga. Parang maging inspirasyon din sa mga, minsan kasi nababagot na yung iba, ang hawak mo, bitbit mo yung mga prutas, sinasalansa, no? Sabi, kailan ba matatapos to? Kailan ba giginhawa? Malay nyo, alam nyo, lahat naman tayo habang may buhay, may pag-asa. Kasi yan si Johnny, ano yan eh, naging tao ni Tita Clemen, yung isa nating kaibigan sa public market. Si Tita Clemen, taga-market view, naging tao siya noon. Kaya, yun, doon niya nakilala si Malin sa public market. Hanggang sa... Baka naman sabihin nyo, anong pakialam natin kay Kuya Johnny at kay Ate Malin na buhay. Pero yung kagaya ng binabanggit ko, pwede po nating maging inspirasyon, no? Para hindi talaga tayo mawala ng pag-asa sa ating pang-araw-araw na kinakaharap, maliit man yan, magaan man yan, o mabigat na problema, kakayanin natin. Yun yung Pilipino tayo. Yun yung isa diyang... Ewan ko ngayon kung naroon pa sa Prutasan. Ano yun ha? Public school teacher. Hindi. Galing ka bang palengke? Hindi, may mga kakilala tayo dyan. Baka galing ito Kuya Seo sa palengke. Mukhang kumpleto. Lahat binaybay yung fruit stand doon. Hindi, isang kaibigan ko dyan ay matagal na teacher. Pero alam mo... Kaya ako tinatanong kung galing kang palengke, nahan yung prutas. Hindi, binitawan niya ang pagtuturo at namuhunan siya sa pagtitinda ng prutas. Taga doon siya sa amin sa village. Kasi alam mo naman yung pagturo, mabigat din dyan, yung paggawa ng lesson plan. No? Tapos, baka akala natin pagkabakasyon wala silang trabaho. No, tuloy-tuloy po yan. Kaya nga 'di ba yung sweldo rin walang patlang. No, even Saturday, Sundays nagtatrabaho po yung mga guro natin. Nakikita po ng ating mga matayan yung malaking sakripisyo ng ating mga guro sa ating bansa. Kaya nga ang iba ay umaalis sa ganyang klase ng profesyon at nagtitindahan na lang kagaya po ng ibinibida ngayon ng ating partner. Kasi nga yan yung mga wala kang boss, hawak mo sarili mong oras. Diba? Ang sarap naman nung anytime, pwede kang matulog, anong oras gusto mong gumising, gusto mong maggumawa, no? Diba? Kukuha ka lang ng tendera, susweldohan mo lang yan, imaman mo yung negosyo, saan mo, mamalayan mo, yung business mo malawak na. Pag minsan kasi, akala mo, sa totoo lang, akala mo magpuprutas lang. Mali yun, yung mentalidad hindi na mo yan. alam ang mga investment ng mga yan, malaki. Nakapagpatapos nga ng mga anak, diba? At saka mga, alam mo, kadalasan, yung mga nasa pamilihan natin, ay bihira dyan yung mga kung ibida ang sarili ay sobra, no? Sila po ay mga nananatili na nakaapak ang mga paa, no? Dalawang paa sa lupa. Ibig sabihin, mga humble po ang mga yan. Kahit nga, 'di ba, sabi ni Secretary Pro si Alcala dati ng kagawaran ng pagsasaka.
Nabanggitin lang yan, Metro, ang ating usapan. Yung mga magsasaka po natin, naka-short lang yan, naka-tsinelas, may dumi ang mga kuko kasi nga humahawak ng lupa at ng iba pang mga maruruming bagay. Pero pag binuksan ang bag, hindi kasya sa wallet yung pera. No? Kaya nga walang wallet ang magsasaka natin eh. Kasi sikip doon. Kita mo si... Oh, sino? Isa pa, si Tony Luby, kita mo. Oo. Pag Magandang ganun umaga lang, po oo. sa mga taga Luby's Store. Sa bahagi po ng public market natin. Tapat sila, ha? May walang pwesto sa loob, pero ang lakas ng negosyo ni Sir Luby. Ganun nga. Alam mo kasi mga trader na ganyan o yung maninindahan. Ano yan, hindi mo makikita na sila ay maraming asset at maraming ipon. Hindi naman sila magyayabang na ako. mga low profile Ganun lang na sila. sila. Akala mo mahirap lang, nagtitinda. Hindi Kaya pala huwag nating talaga ganun. hahamakin, ha? Yung mga Yan nasa... talaga yung may pera eh. Tama. Yan talaga yung, kasi tinan mo bakit hindi mo maipon ang pera mo kung ikaw si Malin? Oh. Pagpunta mo sa palengke ng madaling araw, hanggang sige nga. gabi ka na riyan, di ba? Hanggang alas 7. Oo. Ate Malen, yung pera mo, pinag-uusapan dito ni King. hindi ka pupunta ng mall para mamasyal eh. Hindi kagaya ng karaniwang tao, pag may pera, takbo sa mall. Parang Sila Chinese hindi din sila. ganun lang sila. Oo, Laro parang lang mga sila. inchik So, kung tipid. magnegosyo. May ipon nila yung pera nila, di ba? Kakain lang sila doon sa paligid sa pwesto nila, hindi kagaya ng iba, pupunta pa sa mga food court o kung saan man, sila hindi laro lang. Kaya bakit hindi mo may ipon yung pera mo para makabili ka ng mga properties? Ganun ang buhay ng mga yan. Magandang umaga kay Miss Lilibet Azores, ang magandang PR Gising na ba? consultant ng Gising na? SM Supermalls 3, 4, and 5. Good morning sa lahat po ng mga shoppers ng SM City Lucena. At dahil po ngayon ay Agosto, marami po ang mga nagkukumahog na bumili ng iba't ibang gadgets para po gagamitin sa pag-aaral ng kanilang inyong mga anak. Ay meron po ang gadget o craze sale sa bahagi po ng cyber zone ng SM City Lucena. Kaya ito yung pagkakataon, magandang pagkakataon na kung gusto nyo rin lang makatipid, samantalahin yung buwang ito para kayo po ay makapamili ng gadget, ng laptop, cellphone, desktop o anuman na gagamitin po ng inyong mga estudyante. Sayang ang ilang piso, makakatipid din kayo. Balikan ko yung mga hoarders ng face shield. Hahabulin daw yan ng Department of Justice. Grabe, no? Nakikisimpatya ako doon sa mga nagbakasakali nakikita ng malaki pero na-scam. Kawawa, alam mo, ang naawa tayo doon sa mga, ang mga nagninegosyo po kasi ngayon ay yung mga kabataan, marami. Bilib naman tayo dyan sa mga bata na alam nyo, kahit po mga high school, nasa tertiary level, hindi pa nakakatapos ng kolehiyo, pero yung kanilang kakaunti na naipon na pera, pinupuhunan sa pagbibusiness. Pero kung ganito naman, na nag-down ka partner ng 50% doon sa kabuuan sana ng amount ng binibili mo o bibili na face shield, tapos hindi naman na i-deliver sa'yo. Yan ang pinakamasaklap. Pinakamasaklap hindi pa alam ng mga parents nila. Kaya pag hinabol sila, saan hahagilap ng pang-abono ang mga batang yan? No? Kaya beware, kailangan po ay pag-isipan nating mabuti. Hindi pwedeng money down. May mga transaksyon na ganyan. Pero sa ngayon hindi naman natin kabisado, lalo't hindi nyo kakilalang ang inyong ka-business transaction, huwag nyong ilalagapak, ibabagsak, ipapakita ang pera nyo. Kaliwaan tayo. No? Abutan, ibig sabihin. Maniguro tayo. Sayang po ang pera, no? Kung alam nyo, nakakadismaya rin na sa panahon ng nasa gitna po tayo ng COVID-19, meron talagang mga nagsasamantala tayo mga kababayan. Ako, makonsensya naman kayo. Kawawa, kawawa ang mga, at dapat kumilos po ang Department of Trade and Industry. Ito yung sinasabi natin, nahan kayo. Sa panahong ito na talagang marami po ang, alam nyo, kung inire-require nga ng gobyerno natin, mandatory na magsuot niyan by August 15. 5 araw mula ngayon, ibig sabihin, partner, ay kahit ikaw, no, kung sasakay ka sa mga pampubliko na sasakyan, dapat ay may suot ka na face shield, maliban sa face mask. Oo, pero ako di ako magsusuot niyan. Dahil? Hindi na ako nasakay sa mga publiko eh. Oo nga pala, mayaman ka. Hindi natin nakaugalian eh. Magsasakay. Maganda yung pamisa-misang lakad, exercise. Kahit naglalakad ka,
Kailangan niya. Kung nakita mo ba yung iba na naglalakad sa kahabaan ng Quezon Avenue, maliban sa Dito face sa mask, atin? Dito oo, sa may atin? suot na face shield. Hindi pa naman required dito sa atin. Oo nga, hindi naman kinakailangang i-require yan, no? Para po sa ating kabatiran. Basta sa tingin nyo ay kinakailangan, hindi ba Miss Lilibet Azores? Sa tingin mo ay kinakailangan mo, lalo na kung pupunta ka sa maraming tao, sa mga lugar kagaya po ng public market, sa mga iba't ibang lugar, no? Sa mga lansangan natin, kailangan mo talaga may So, suot ng proteksyon, pananggalang sa mga talsik ng kung Kahit ano nasa man. mall, kahit nasa Oo, mall, magsusuot din. correct. Aba, mabigat pala yan. Kaya nga, mabenta ito ngayon. Ang usapan ngayon ay hindi isang piraso lang pagbibili. Ang tanong sa akin nung kausap ko nung isang araw, ilang milyon? Parang pandesal lang, no? Ang bibili natin, ako ay talaga naman sumisirit pataas ang presyo ng mga face shield natin. Good luck sa mga nag-hoard. Baka abutin kayo ng pagbaba ng presyo. Ilabas nyo na yan. Ang masaklap dyan, yung namuhuna ka tapos biglang sasabihin ng DTI, nakapris lang sa ganitong presyo, no? Ay talaga namang para kayo dyan. Yan ang sinasabing nagbilang na kayo ng marami. Ay matindi po ang pangangailangan talaga ngayon ng face shield bilang proteksyon laban sa COVID-19. Kaya naman nangako po si Justice Secretary Minardo Guevara na kanilang hahabulin kung paano ewan ang mga abusadong negosyante na sangkot po sa hoarding para sa artificial na mapataas ang presyo sa merkado. Sa mga nagmamadali, meron pong mga malagang pupuntahan. Philippine Standard Time natin, 18 minuto, makalipas po ika-6 ng umaga. Magandang umaga kay Sir Russell Palmare, of course, kay Ma'am Rosalie Pedraza. Magandang umaga, ma'am. At nanonood sa atin sa mga oras ito ang masipag at naasahan ng ating mga kaubayan, si Board Member Eduarte. Good morning siya ba? po. Nanonood ba siya? Yes. Natawag ako, hindi siya nasagot eh. Baka busy baka sa panonood busy, sa atin. Magandang umaga po sa mga Mag- kaistan natin papapdate sa bahagi po ng Alabat, bayan po ng Perez kay Sir Amang Villarama. Good morning sa mga taga-Atimonan. Hindi pinapalampas na mga yan yung ating kada episode ng ating palatuntunan na hindi tayo tinututukan. Marami pong salamat sa inyo. Salamat po sa pagtitiwala. Sana'y nabibigyan namin kayo ng mga impormasyon, ha? Doon sa mga kaganapan po sa ating kapaligiran. Hinahanap ko kanina yung DTI. Sabi pala, yung presyo ng face shield, mahigpit pong babantayan ng trade and industry. Kinalampag po kasi yan ni Iloilo City Representative Baronda. Nabantayan ang presyo ng mga binibentang face shield sa ating bansa para maiwasan yung sinasabi natin na overpricing. Masarap kumita ng pera pero sana ay dun sa makatwiran, ha? Dun sa tama lang at huwag naman masyadong pasakit. Kung meron nga lang ako, ang dami naghahanap na kaya nating ibenta sa presyong halimbawa ay 30, 20. No? Doon natin ibebenta kaysa naman sa presyo ngayon nakikita natin sa social media, 70, 160, 100. Grabe. Ha? Hindi makapasok. Ang tabayanan nyo, maya-maya lang, makakabalitaan po natin ang Regional Director ng Department of Education, si R.D. Willie Cabral. Yan ang gusto ni Congresswoman Tan. Pag-usapan natin yung tungkol sa edukasyon, yung kung paano, marami tayo tatanong. yung marami pong modality na tinatawag, no? Ang DepEd pamamaraan ng kung paano matututo ang ating mga bata. Ayon po kasi sa mga eksperto sa edukasyon, kahit tayo ay nasa pandemic, worldwide, mundo, ay hindi naman po nangangahulugan na titigil na ang mundo para sa pag-aaral sa ating mga bata. Kasi paano na lang, isipin na lang natin kung ang mga bata ay hindi po makakapag-aral, no? Sa mga susunod na panahon, talagang sayang po ang bawat lilipas na panahon kung atin pong hindi pa sila mag-aaral sa ngayon. Na late na nga ng ilang buwan no? Late na po ng ilang buwan. So by August 24, araw po ng Lunes. At sa ilang mga lugar, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, ang mga magulang ang pinapupunta sa mga barangay, sa barangay hall, at doon po ibibigay yung mga modules at magkakaroon ng parent orientation.
Kasi yung magulang ay, ang sabi po ng DepEd, ay nakatigil nga sa bahay, no? Ang marami, so pwede po nilang i-guide yung kanilang mga anak. Ang magulang po ang kukuha ng mga aklat, ng mga modules, sa kung saan ay ibibrief po yan base doon sa briefing na sasabihin po ng mga teachers natin. So, ngayon, higit na makikita natin yung pagiging responsable ating mga magulang, no, sa kanila pong mga anak, no, higit na ating pong maipapakita yung ating sakripisyo, malasakit para magkaroon po ng magandang edukasyon ang ating mga bata at kailangan yan, no, kailangan po yan. So yung sakripisyo naman yan ay malaki po ang kapalit para po sa kagandahan at ikagaganda po ng kinabukasan ng ating mga bata. Kaya, yun naman ay pansamantala lang. Habang nasa gitna pa rin tayo ng COVID. Pero, once na matapos to, at kita nyo naman, patuloy po na tumataas ang bilang ng nagkakaroon ng COVID. Huwag na tayong lumayo pa sa ating pong lungsod, sa ating pong lalawigan. Kaya nga, ang bahagi po ng Lucena City Police Station, sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Bong Albacea, patuloy po na iniimpormahan ang marami sa mga magpupunta mula po sa ibang distrito na kayo po ay mag-ingat at magsuot ng face mask, sumunod po sa mga pulisiya, no? Sa mga pagkakataong kinakailangan lang lumabas, saka po tayo hanggat maaari na lumabas ng ating tahanan. Nakikita na po ninyo sa inyong mga screen, sa mga nanonood sa atin via Facebook live stream, ang binabanggit po natin mga kabalitaang Regional Director ng Department of Education, si RD Willie Cabral. Magandang umaga, RD. Welcome po sa ating palatuntunan sa pangalawang pagkakataon, palatuntunang stand-up, balikatan para sa Sulong Quezon. Magandang umaga, araw ng Lunes, RD Cabral. Magandang umaga po sa inyong dalawa at maraming salamat sa pag-ibita para sa panayam na ito. Sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook Live at sa ating mga tagapakinig, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Salamat po, RD Cabral, sa muling pagkakataon. Alam nyo, kayo po ay special request ni Congresswoman Tan na amin pong sana ay makabalitaan muli dito sa ating palatuntunan. Salamat po sa oportunidad. Alam mo nyo, dahil po sa mahalaga po sa butihing kongresista ng 4th District ng Quezon, yung ma-inform po ang marami nating taga-subaybay sa kung ano po ang paghahanda na ginagawa po ng kagawaran ng edukasyon at ng kailangan paghandaan din ng ating mga magulang at ng ating mga kabataan. Kumusta po ang preparation ng DepEd 4A sa nalalapit po na pag-aaral muli ng ating mga estudyante sa ating pong rehiyon? Sa ating pong pagtataya, nakahanda po tayo para sa pagbubukas ng taong panuruan sa August 24. At nag-adjust po tayo ng kaunting pagpaplano dahil sa development sa deklarasyon ng MECQ sa 3 probinsya ng Region 4A. At alam din natin na kahit ang 2 probinsya katulad ng Batangas at Quezon ay hindi naman nabanggit under MECQ, meron din pong mga ipinapatupad na lokal na ordinansa, lokal na pabantayan kung paano gagalaw ang mga tao sa loob ng kanilang mga komunidad at mga barangay. Atin din pong isinaalang-alang ang mga bagay dito sa paghahanda sa August 24. At katulad po ng lagi nating ginagawa, ang ating pakikipag-ugnayan, pakikipagpanayam sa ating mga tagapamanihala ng mga sangay ay patuloy at inaasahan po natin na lahat ng mga hakbang na ating gagawin ay sapat at makakatugon sa maayos na pagbubukas ng klase. Magiging ligtas ba, RD Cabral, sa kapakanan po ng kalusugan ng bawat individual nating mag-aaral kung sakaling yung face-to-face maiwasan natin at manatili sila doon sa mood ng online classes? Sa katunayan po, ang atin pong mga mag-aaral, ating mga guro, ang ating mga
kawani ay atin pong pinangangalagaan at patuloy po tayo na itutuloy ang iba't ibang learning modalities para masigurado na mga bata ay nasa kanilang mga tahanan at ang mga guro ay nagtatrabaho remotely, work from home. At kung meron man na kailangan na magtungo sa paaralan ay meron silang mga pananggalang, meron silang mga susuotin na PPE at hindi sosobra sa itinakdang porsyento o bahagdan ng mga nagre-report physically on-site sa ating mga paaralan. So maliwanag po yan that hindi sila dapat mag-report at ang lahat ng mga bagay na po pwedeng gawin ng iilan, yung mga trabahong hindi talaga pwedeng gawin sa bahay, ay kailangan na sa opisina o di kaya ay sa mga paaralan. Okay. Pero itinatakda natin at ating ipinatutupad na dapat yung mga minimum health standards katulad ng pagsusuot ng mask, physical distancing, paggamit ng mga disinfectants, alcohol, at of course, yung pagsunod sa kung ilan lamang ang dapat ay nagre-report. Opo. Sir, unahin ko lang yung welfare ng concern ng ating mga guro. Sa nakalipas po na ilang linggo ay may mensahe na natanggap po ang inyong lingkod. Kung hindi po ako nagkakamali, ang buod po at nakapaloob doon sa mensahe, RD, ay binabanggit na merong parang kautusan ang Department of Education na yung mga guro ba ay work from home din? Tama po ba? Opo, lalo't higit po yung may may comorbidities at pasok doon sa edad na hindi dapat ay lumalabas. So yan po ay ating pinatutupad. Opo. Although siyempre, meron pong mga nagsasabi na sila ay direktang inuutusan na mag-report. Hindi po, sapagkat ang atin pong instruction sa ating mga superintendents, sa ating mga principal, ay magtakda lamang at kung sino yung may kakayahan na mag-report sa mga paaralan. So hindi po natin maiwasan na maaari merong maglabas ng mga statements na sila inutusan, pero marami rin at hindi naman iilan ang gusto rin na magtungo sa paaralan at maging mahagi ng paghahanda para sa August 24. Opo. So kailangan din po natin kilalanin yon dahil hindi naman lahat ay ayaw at hindi lahat naman ay mas gusto na mag-work from home. Sa dami po ng ating guro, hindi natin kayang tukuyin kung sino ba talaga yung mas pinili na mag-work from home. Sa aking katayuan, because I am totally malayo ako dun sa mga paaralan natin, pero gaya po ng nasabi natin kanina, kailangan po na maipatupad at masunod kung ano po yung mga pulisiya na ipinatutupad ng IATF, ng ating Department of Education at ng Regional Office, pati na ng ating mga sangay ng mga paaralan. Opo. RD, bago po sa katanungan ng ating partner, aking munang ituloy-tuloy yung ating pinag-uusapan ngayon dun sa mensahe na binabanggit po ng inyong lingkod na pinadala po ng ilang concerned teacher sa ating palatuntunan. Humihiling po na kung maaari ay matalakay dito sa ating programa, pero bagay na mas minabuti po namin na direkta na sa inyo po muna ito i-inform RD Cabral dahil doon sa DepEd memorandum na sinasabing binanggit po dito na ang dami na raw pong kaso ng teachers natin. Meron ng case na nagkaroon sa isang bayan pero mukhang sapilitang pinagre-report pa. Ito po mukha yung kinakasangkapan, kung ito yung tamang termino na magamit, na maaaring dahilan para hindi na po sila mapuwersa pa na mapapunta sa mga paaralan kung saan sila po ay nagtatrabaho, RD Cabral. Hindi ko po masasabi na
totoo sapagkat atin ang batay sa ating ipinatutupad, ang lahat ng may sintomas hindi dapat nagre-report para maiwasan natin ang further transmission kung meron. Opo. Kung meron. At protocol po yan. Kapag ang iyong temperatura at meron kang mga nararanasang sintomas, unang-una, hindi po dapat mag-report sa opisina, sa paaralan o sa opisina. Yan ay personal na desisyon at dapat maipaalam ito sa kanyang punong guro, sa kanyang superintendent, sa kanyang district supervisor o kung sino man ang may direkta na supervision sa kanya. At meron din tayong protocol na kapag kahit regular na pumapasok, katulad po dito sa regional office, we are working on at least 25% operational capacity. At dahil dyan, may mga protocol, pagpasok mo pa lang sa loob ng paglampas mo sa gate, kailangan mong isulat ang iyong pangalan. Kahit ikaw ay taga rito na, kukunan ka ng temperatura at magde-declare ka kung meron kang mga nararamdamang sintomas. Kung mataas ang body temperature at sobra doon sa tinataya natin na dapat ay normal, hindi na po natin pinapapasok. Opo. Now, palagay ko, kailangan ko din kasi that is a sweeping statement kung sasabihin natin na kahit may sintomas ay pinapapasok. Hindi po yun. Dahil ang ating pamamaraan, kino-contain natin. Paano natin mapipigilan ang transmission. So kung meron ka ng mga indikasyon, meron ka ng sintomas na nagpapakita na maaaring konektado, hindi ko sinasabing lahat ng lagnat, lahat ng ay maaaring konektado, pero kailangan natin na bantayan yon at dumaan sa quarantine ang mga may sintomas na ganito. So hindi po sila required na pumasok. Hindi po sila required. Kailangan lamang na magdeklara. Sa pamamagitan ng pagsasabi, Sir, Madam, sa akin pong principal, nais ko pong ipaalam na hindi po maganda ang kalagayan ng aking pakiramdam ngayon. Meron po akong lagnat. So yan po, outright, sinasabihan namin, magpahinga ka ng 14 na araw. RD siguro po ay kung yung binabanggit nyo ay maipapaliwanag ng mabuti ng isang guro na sa tingin niya, kagaya po ng sinabi nyo, ay nakakaranas na nga ng mga sintomas na pupwede, mas malamang na siya po ay asymptomatic o may COVID, ay kailangan, hindi naman siguro talaga pipilitin yan. Mauunawaan niya ng kanyang head teacher, ng principal, kung bakit kinakailangan na hindi na pumasok at magtungo sa mga paaralan. Ano po? Opo, sa una pa lang atin pong inilatag, sinabi natin na kahit nung pagpasok ng Hunyo, sinabi natin na meron tayong mga guro na stranded sa ibang lugar at hindi nakabalik pero pinagre-report. Ang una nating hiningi sa mga guro, magsabi kayo kung nasaan kayo, ano ang inyong sitwasyon at papaano ninyo magagawa ito, kailangan meron kayong komunikasyon. Otherwise, magkakaroon lang ng assumption at hindi natin magagawa ng maayos. Pero kung may deklarasyon na sinasabi, ganito ang aking sitwasyon, mas madali pong maunawaan. Kung minsan kasi yung komunikasyon ang nawawala. At sa halip na iparating ito sa mga responsableng opisina o mga tao na higit na dapat unang makaalam, ay yun ang nagiging problema. So akin pong yung ipinaalam sa lahat na kung meron man ng mga sitwasyong ganito, dapat ang una na makakaalam ay kung sino yung may direktang supervision sa inyo. Kasi ang relasyon ng mga guro natin, RD, ay kung hindi ako nagkakamali, ay iisang pamilya din. No? Kayo-kayo yung unang magtutulungan at kailangan talaga yung binanggit nyo, magsabi tayo ng totoo. Kasi sa ibang lugar, hindi man po guro yung kanilang profesyon, galing ng ibang lugar, pupunta sa ibang lugar, hindi nagsabi na nakahalubilo o nagpa-test na doon, hindi nahintay yung result, kumalat lang talaga at nakahawa pa, RD Wadley. Yes po. Kaya po protocol din yan na kung sakali may sintomas at kaya meron tayong
pinapa-implement din po natin ang pagsusulat ng pangalan at kung kailan na ito nag-report, sino ang nakasalamuha, para mas madali din sa contact tracing just in case na merong mga sitwasyon na may deklarang positibo o di kaya yung sintomas ay posible na konektado sa COVID-19. Okay. May tanong po, RD Cabral, ang ating partner. Good morning po, RD. Good morning po. Bago ko po kayo tanungin, since may nagte-text sa atin ng mga guro dito sa lungsod ng Lucena, particular dyan sa bahagi ng Barangay Dalahican, sila Eileen Bacarisas at saka yung Villatoya family. Araw-araw po ito nakikinig at nagtatanong din, paano po ba yung mga, actually yung na ano na ng DepEd ng mga incoming teachers o yung mga natawag na magtuturo na, ano po ba ang sitwasyon nun sapagkat yung mga nakapasa ng yun na may tawag na, since tumama itong pandemya, ay paano daw po ang sitwasyon nun? Mag-hire pa po ba o itutuloy pa po ba ng DepEd maging sa mga lungsod or sa probinsya ang pag-hire ng mga guro? Tuloy po yan. At alam lang natin na marami ang hindi makagalaw, hindi ma-submit yung mga kinakailangang requirements for appointment dahil nga sa sitwasyon ngayon. Pero patuloy po at lahat po ng mga items na ating ibinaba ay kailangang punan. Particular sa Lucena, lalo sa senior high school, sumobra na po sa 100% na threshold. Kumbaga, kung ang inaasahan lamang na dating mga nag-aaral sa isang paaralan ay 100 na estudyante, nadagdagan na po ito. So, ibig sabihin, nandiyan ang pangangailangan ng mga guro. So, sa madsalita ay doon po sa mga nag-aantay ay huwag pong mawala ng pag-asa at matatawag din ng DepEd kung sakasakali. Opo. Yan lang po ay nakabase sa kung ilan yung regular plantilla item na naibaba sa kanila. So, hindi naman po sila po pwedeng sumobra doon. Kung hindi ako nagkakamali, ang Lucena ay merong 21. Kailangan pong mapilapan yun. Otherwise, hindi po natin matutugunan yung pangangailangan ngayong taong ito. Okay. Pangalawa po ay RD. Yung po mga toddlers or mga bata, alin po ba ang sakop ng DepEd? Yung below 5-year-old or above 5-year-old, yung mga ano tawag ito, yung mga daycare ba yun? Hanggang saan po ang sakop ng DepEd sa mga may-ari ng ganyang eskwelahan? Ang atin pong under our regulation, pribado o pampubliko ay simula sa kindergarten hanggang grade 12. Yun po ang sa DepEd. So, mandatory po na ang kindergarten ay 5 taon. So, lahat po ng mga nag-aaral sa kindergarten ay nasa regulasyon at pamamalakad ng ating Department of Education. Paano po yun? Kagaya po niyan, paano po yan mga daycare niyan? Paano po yan? Module po ba yan o paano po ba? Okay, magandang tanong po yan. Kinilala po natin na medyo vulnerable group at medyo mataas ang challenge, hamon para sa tinatawag nating Key Stage 1. Ang Key Stage 1 po na sinasabi natin, ito po yung nasa kindergarten, grade 1, grade 2 hanggang grade 3. Una, dahil kailangan po silang maturuan bumasa, kailangan po sila na maturuan na gawin kung ano yung magiging kasanayan nila. At dahil po dyan, meron po tayo na ilang mga pamamaraan dyan, may module, pero po ito ay gabay ng mga magulang kung paano nila gagabayan yung kanilang mga anak. Meron din po tayong TV instruction at meron din po tayong radio. Ngayon, katulad po dyan sa Lucena, yung ating pong superintendent ay nagkaroon na ng pakikipag-ugnayan sa ating local cable at nagbigay na po sila ng libreng channel para mapanood ng ating mga bata. At meron din po tayo na binili na mga transistor radio na merong USB port para kung hindi man makapanood, meron po itong mga audio instruction, audio lesson plan na pwede po nilang pakinggan at pwede po nilang ulit-ulitin.
So, good So, for kinikilala marami po natin yan. Alam po natin yung hamon para diyan. So, ibig sabihin na, RD, sasapat po yung nilaan yung mga radio, transistors? Paano po yun? Ganun po karami yan per Hindi district? naman po, sapagkat nag-mapping po tayo dyan. Siyempre, hindi naman lahat kailangang nakaradyo. Kung meron ka ng sariling TV sa bahay at nakasubscribe ka sa sa cable, hindi mo kailangan ng radyo. At yung mga gabay na module, yun naman yung gagamitin ng ating mga magulang para masundan kung paano ba nila matutulungan yung mga kanilang anak. At nalimutan kong banggitin, meron din po tayo ng mga partners, lalo na yung mga universidad, na nagsasabi within the neighborhood, pwede ho sila na magbigay ng ayuda, ng tulong sa mga magulang. Nabanggit ko na ito nung una nating panayam, na hindi naman lahat ng ating mga magulang ay may sapat na kakayahan na maggabay at magturo sa kanilang mga anak. Kaya meron tayong mga tinatawag na co-teaching parents, ang tawag ng iba ay tutors, at meron po tayong mga partners na nagsabi na willing kami na magbigay ng tulong doon sa ating mga magulang na hindi sapat ang kahandaan para gabayan ang kanilang anak sa pag-aaral sa tahanan. So sa madalit salita, sa madalit salita, RD, ay yung ganyong binanggit mo po ng mga daycare ay talaga hindi pwede yung face-to-face. Lalo rin namang hindi yan pwede kung gagamitan natin yan ng mga laptop or gadgets, hindi matututo ang bata, yung ganyang edad. Kung tuturuan natin sa through computer or gadget man, lalo pong mahirap yun. So talagang module po yung nararapat. Ano po? Opo, yung pong module, katulad ng sinabi ko, gabay po yun. At, pero, ang ano natin dyan is parang hindi pa sanay, hindi pa akma yung paggamit ng mga gadget sapagkat ang itinuturo naman natin dyan, particularly doon sa kindergarten, is more on skills. Ano po yan? Meron po tayong mga competencies na naka-define para talaga sa sa mga kindergarten. At yan po ay developmental. Katulad na din ng halimbawa, meron tayong kailangan nila makilala yung kanilang sarili. So kahit sa mga tahanan naman natin, tinatanong natin yung ating mga anak, anong pangalan mo, ilang taong ka na, doon po nag-uumpisa yan. So kung ganoon po pala, RD, how about yung mga nasa pampribado po na ang edad ay below pa doon sa kindergarten, yung mga 3 or 4-year-old, mas mababa po yun. Paano po yun? Ganyan din po ba yung sistema? Although hindi under ng DepEd yun? Tama po ba? Opo, yan po kasi under ng DSWD at wala po tayong jurisdiction over that, pero mayroon pong ugnayan ang DepEd at ang DSWD para diyan. So base po doon, pwede po nang gamitin particularly yung early childhood care and development checklist. Yan po yung ginagamit natin. Usually ganun. At meron pong ugnayan ang Department of Education at saka ang DSW on that. Yung po tinatawag nating nursery. Opo. Salamat po, Regional Director. Salamat po. RD Cabral, may tanong po ang ating listener mula po kay Sir Palmaria. Tanong po niya ay ano po ang update ng DepEd to recruit para teacher volunteer educators? Yan po ay ating ipinaubaya sa mga division superintendents dahil marami sa ating mga lokal na pamahalaan ang nagbigay na ng positibong hakbang at sinabi nila na kanilang tutulungan para doon sa mga para-teachers. Actually, kung meron po pang kasunduan, nilalatag po yan kung paano mabibigyan. Hindi naman natin masabi kung honorarium or pero sa bahagi ng DepEd, hindi po tayo allowed under the
management na magbayad ng ganyan. Kaya ang katuwang po natin dyan ay LGU. Pero ayon sa ating mga superintendents, nailatag at nagkaroon na sila ng resolution sa local school board on how they will go about it. Kanino raw po dapat makipag-coordinate para maging isang volunteer teacher? Sa ano po yan? Sa atin pong superintendent. So kung hindi, pwede ho yan muna sa kanilang district supervisor na nakakasakop ng kanilang munisipalidad. Okay. Para may pahatid po yan sa ating superintendent sapagkat yung ating superintendent ang umaakto bilang co-chairman under sa local school board at sa mga munisipalidad siya naman ay nire-representa ng ating district supervisor. Okay. RD Cabral, kumpleto na ba ang mga modules na gagamitin ng ating mga mag-aaral sa ating pong rehiyon, lalo tigit dito sa mga kalalawigan natin sa Quezon? Opo. Kung hindi po sana kalabisan, katulad ng ginawa natin nung nagdaang panayam, kung okay lang sa inyo. Sige po. Gusto kong i-share ulit kung ano yung mga paghahanda natin base sa development na nangyari simula nung ideklara ang ating MECQ sa ating rehiyon. Okay. So, kung okay lang po. 100% pwede po, RD Cabral. At higit pong makakatulong yan na mabuview, makikita po ng mga nanonood sa atin sa umagang ito sa palatuntunang stand up kung gaano nga po, kung bibigyan natin ng grado sa ngayon pa lang, gaano po kahanda ang DepEd 4A. Sandali lang po at aking ilalabas yung aking share ko yung aking file. Inihahanda po mga kababayan ng ating regional director ang ipapakita po sa atin na kanilang ginawa na magiging basihan natin na makikita kung gaano kahanda, lalo't higit ilang araw na lang po at mag-aaral na muli ang ating mga estudyante. Naunawaan ko yung iba na sa panahong ito, ang iniisip lang ay kailangan ng laptop. Nagkakamali po tayo. May measures, actions to be adopted. Yes, RD? Ito na po yung aking sa Region 4A Calabarzon, COVID-19 situation report, analysis and implications to opening. Okay. Actually, ginulat po tayo ng biglang deklara at alam po natin yan ay may basihan base sa bilang ng mga naging active cases natin. Pero nais po nating ipaalam na ito ay anticipated na po natin sapagkat wala naman na makakapagtukoy kung gaano talaga ang magiging sitwasyon. So, kumbaga, patuloy po yung adjustment na ginagawa natin para masigurado na tayo ay makakatugon sa mga pang-araw-araw na hamon ng COVID. So, gusto ko pong sabihin, ano po yung mga naging konsiderasyon natin base doon sa COVID-19 bulletin at saka kung ano yung context ng readiness ng kahandaan ng ating mga paaralan para sa pagpapatuloy ng pag-aaral at ano po yung ating mga naging rekomendasyon at ano ang mga gagawin ng mga paaralan at ng mga sangay ng mga paaralan. Una, ito pong report na to na 9,966 ay on the early part of August at may pinakamarami base sa report ng trend na to ay Laguna, Cavite at Rizal. Kaya po sila ay naisama sa ating MECQ. On that date, 4,980 yung active cases at ang may pinakamataas dyan ay Laguna. Nung sumunod na araw, at ito po yung latest na nakuha natin base doon sa report, 12,785 na po ang confirmed COVID-19 cases natin at merong 648 na new cases. 150 po na mas mataas kaysa sa doon sa nagdaang report at ang increase natin sa active cases is 198 para makita na meron na tayong total na 6,256. Bakit ko po sinasabi ito? Hindi naman po nag-ooperate ang school in isolation.
hindi rin po tayo nakahiwalay sa komunidad at hindi rin tayo nakahiwalay sa kung ano yung mga nangyayari sa paligid, particular sa Region 4A. So, nagkaroon din po tayo ng pagtataya ng ating mga confirmed cases sa loob ng department at meron po tayo ng mga teaching at mga non-teaching personnel kahit po yung mga learners. Ito, pinakita ko sapagkat sinasabi na yung ating mga teachers ay nagkaka-COVID dahil sa physical reporting or others. Pero kung yun po yung tunay na dahilan, gusto ko rin ipakita na meron din tayo, 60% of these cases are learners at walang pasok. So ibig sabihin, kung hindi sila pumapasok, hindi nila ito nakuha sa eskwelahan. So ibig sabihin, kailangan po talaga yung patuloy na pag-iingat ng bawat isa. Na ingatan yung sarili at the same time yung ating mga eskwelahan at mga opisina ay naghahanda din para dito. So ano po yung mga prinsipyo na ating pinagsasandigan ng lahat ng ginagawa natin? Una, maproteksyonan ang kalusugan, kaligtasan at pangkalahatang kalagayan ng ating mga mag-aaral, mga guro at mga kawani para maiwasan pa ang paglilipat ng virus na to. May sigurado ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa magitan ng mga adjustment ng learning materials, ano po yung mga modalities, at may sigurado yung ligtas na pagbabalik ng mga guro at mga non-teaching personnel base sa kung ano yung mga development. Now, puntahan po natin, handa ba ang Region 4A? Posible po, at yan ang laging tanong ng kahit sino. So lahat po tayo, makikita po ninyo dito in terms of framework and plan, naka-ready po in terms of paano ito patutupad, nakahanda din po tayo. At in terms of budget allocation, meron din po tayo. Nagbabato po tayo ng mga pondo para sa ating mga eskwelahan at sa ating division na magagamit para sa reproduction ng module. At meron din po tayong mga ginawang dry run. At lahat ng mga paaralan sa buong Calabarzon ay nagsagawa ng kanilang mga dry run. Ang tanong, may module na po ba tayo? Ito po yung kopya, yung soft copy ng mga modules. Wow. Yan po. From Key Stage 1, kindergarten to grade 3. From Key Stage 2, grade 4 to 6, lahat po yan color-coded para kahit po ipa-distribute natin sa ating mga partners, alam nila, teka muna, pang grade 6, pang Key Stage 2 ito, kulay dilaw. Ito naman po yung para sa Key Stage 3, grade 7 to 10. Okay. Opo. Lahat po yan muna ay soft copy. Ito naman po para sa Key Stage 4, na grade 11 and 12 para sa core subjects. Ngayon, tanong po, lahat po ba yan ay nakahanda na? Ito po yung mga pictures ng printed copy ng self-learning modules. Actually po, naka-ready po yan for distribution, pero dahil nga nagbaba ng MACQ, may limited transportation, may impeded movement, nag-adjust ulit tayo ng operational capacity ng mga school. Medyo naging challenge po yan, naging hamon kung paano makakarating ito sa mga drop-off points at masigurado na makarating sa kamay ng ating mga magulang at ng ating mga mag-aaral. Ito pong picture na to, sa Lucena po ito. At naka-ready na po yan for distribution. Ano pong nangyari? Binaba natin yung pondo. Ang ating mga LGU ay bumili ng mga copier. So, nagkaroon po tayo ng in-house printing. At doon po sa ibinabang pondo natin, nagkaroon sila ng competitive bidding para mag-procure ng ating mga modules. At yan po, hindi pa po kasama dyan yung mga for delivery galing sa mga publishing house
na naging kakontrata ng ating mga divisions. Ang pagpapaprint po ay pinabahala po natin sa ating mga division dahil sila ang may higit na kaalaman kung paano nila hahatiin ito. Pero wala po tayong itinirang pondo sa regional office. Pagkabigay po sa akin ng pondo, kinabukasan, pinahanda ko ang dokumento para masiguradong makapag-proceed na sila ng procurement. Yan po sa isang division po natin. At ito po yung sinasabi ko, na mga transistor radio na merong USB port at meron din po tayong TV para sa blended learning na may module at may pansuporta. Now, the provinces, ang probinsya nga katulad ng nabanggit ko kanina, Laguna, Rizal, under MECQ, pero meron itong impact dun sa tail end ng preparation para sa August 24. Ang Batangas at ang Quezon ay under GCQ, pero given the development, alam po natin, proactive ang ating mga local government at sila ay mismo ay nagpapatupad ng stringent measures para sa movement ng tao, to include among others, paghingi ng quarantine pass, limited transportation, at merong mga gumagawa ng zoning containment strategy within the neighborhood movement. At yung iba naman ay nagkaroon ng hard lockdown and even border restrictions. To some extent, yung mga nag-i-in-house printing, ipinasara at pinayagan lamang po yung mga eskwelahan na nagpiprint pero may minimum number of people working on-site. So, yan po yung senaryo. Now, ano po ang ating napagkasunduan? Ang rekomendasyon po natin, base doon sa aming pagpupulong, to implement measures, actions to ensure na yung August 24 opening ay makapag-umpisa kahit na merong mga hamon na ganito. At may sigurado na yung mga prinsipyo at mga pamantayan, pati na yung mga guidelines para sa pag-ooperate ay maipatupad nang hindi naman ako kompromiso ang kalusugan ng ating mga mag-aaral, ng ating mga magulang at ng ating mga kawani. So ano pong napagkasunduan? Doon sa mga mahihirap na lugar, pwede po kaming mag-outsource ng manpower para sa distribution. Una, tinitingnan po namin, baka yung ating mga magulang o mga kasamahan sa lugar na medyo na-displace, walang trabaho, baka po pwede natin nakunin as job order workers, arawan, depende sa kung anong mapagkasunduan. May isang division na sinabi na kukuha ng agency-to-agency procurement para sa distribution at mag-allocate ng reasonable amount na pwedeng kunin sa MOE para sa operational expense. Kailangan din natin na maipatupad yung end-to-end na paghahawak ng SLMs. Meron po mga pangamba na baka yung mga modules na dalhin doon sa mga gulang ay contaminated. Oo. So, yan po, tiningnan natin po natin yan at sabi natin, kailangan may sigurado yung handling ay maayos. So, paano po yon? Lahat po ng magiging bahagi ng distribution ay kailangang makakuha ng permiso o passes sa LGU para makagalaw ng mas maayos. Pero, at yung mga maghahawak nito, kailangang nag-i-implement ng paghuhugas ng kamay. I-disinfect din po yung container ng mga modules at magsusuot lahat ng mask at mag-observe ng physical distancing. Isisigurado po natin na hindi rin masisira yung SLMs o yung mga modules dahil alam natin tag-ulan ngayon. Baka hindi maisigurado. At una, ma-identify yung mga high-risk areas. Hindi naman po lahat pag sinabi na itong barangay na ito ay talagang napakataas. Meron din naman pong mababa pero nag-i-implement. Pero one time lang po yung delivery. At isa po sa ating naging approach dito para hindi. Ang atin po mga division superintendent sa tulong ng mga principal, nag-identify kahit po yung pag-section, yung sectioning ng mga bata, ginawa ng paraan na magkakabarangay. Para malapit.
para malalapit lang po sila. Kasi within the barangay, they can move. Yes. At yung teacher, kung doon din nakatira, doon na din siya naka-assign. Mas favorable. Para kung kailangan siya na magbigay ng tulong, it's just within the neighborhood. Hindi sila lalabas ng kanilang restriction. At hindi sila lalabas ng kanilang border at posible na makapagbigay sila ng tulong. Yan po ay ginawa sa Batangas, sa Quezon, sa Rizal, lalo na doon sa mga medyo mahigpit ang But kailangan din po natin na malaman na hindi naman lahat ng nag-aaral sa isang paaralan ay taga roon sa barangay na yon. Dahil ang pagpili ng paaralan ay choice ng mga magulang at ng mga bata. Pero hindi rin po natin sinabi na wag na sila doon mag-aral. Kung hindi, gumawa tayo ng estratehiya kung paano makakarating. So, magitan ng pakikipag-ugnayan ng superintendent sa kapwa nila superintendent, principal sa kapwa principal, para maipahatid ng maayos yung daloy ng patuloy na pag-aaral. Okay. Yan po yung mga napagkasunduan namin ng aming mga superintendents at sinabi natin na yan yung ipatutupad. Binibigyan po natin ng elbow room ang ating mga superintendents to exercise with prudence kung ano po yung dapat na ipinatutupad na higit na makatutugon sa pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Maraming salamat po. Yan po yung update natin kung ano yung ating ginagawa para sa August 24. Una, hindi po natin sinabi na magiging mahirap ito, lalo sa movement, pero patuloy po tayo na naghahanap ng paraan para siguradong makarating sa kanila ito. Okay. By the way, yung unang linggo po ng pasukan ay kailangan din po muna nating ihanda yung ating mga bata. Dahil matagal po silang natigil, o tuturuan po sila ng psychological first aid, and that is a nationwide, at saka yung mental health, para maihanda naman nila yung kanilang sarili sa pag-aaral sa bagong karaniwan. Maraming salamat po. Marami pong salamat, RD Cabral, punong-puno po ng kaalaman at hinggil sa preparasyon ang kagawaran po ng edukasyon sa ating rehiyon, mga ibinalita at binahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-panood sa umagang ito sa palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Amin po ang karangalan. Marami pong salamat, RD Cabral, sa pagkakataon at mukhang overtime na po ang ating palatuntunan, pero sa mga susunod na araw ay ating pong ipagpapatuloy, RD, ang ating pong balitaan, lalo tigit ay hindi pa nga tayo nag-uumpisa, pero marami na po ang katanungan ng ating mga kababayan. Salamat po sa pagkakataon. Any message po sa ating mga viewers, lalo tigit sa mga magulangin, hanggang ngayon ay nagtatanong kung ano po ang kanilang pwede at kailangang gawin para sa pag-aaral po ng kanilang mga anak. RD? Maraming salamat po. Ipagpaumanhin po ninyo, pero nais ko din po sana na gamitin ang pagkakataon na muli ay mag-apela sa ating mga magulang, sa ating mga guro. Ito po laban hindi lang po ng iisa, laban po ito ng lahat. Ang ating pong ginagawa ay para sa kapakanan ng ating mga bata, ng ating mga mag-aaral. Hindi po natin kayang sabihin na ihinto muna at sa abot po ng ating makakaya sa ating pagtutulungan, kailangan nating maitawid ito. Pero lahat po ay may bahagi rito. Lahat po ay may taya para dito. So, kung tataya ho kayo ng piso at tatama ng 1 milyon para sa kinabukasan ng ating mga bata, nahamon ko po lahat na maging bahagi nito. Hindi rin po maiwasan na merong mga kritiko, na merong... Pero ang hanapin po natin, ano ang pinakamagandang solusyon sa kinakaharap nating pandemya. At ito po ay one or whole of the nation approach. Kailangan po ang buong bansa magtulungan para sa ginagawa natin ito. Maraming salamat po sa lahat, sa ating mga guro at pipilit na magbigay ng kanilang panahon, serbisyo at sa kanilang sarili para sa mga bata. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Magandang umaga. Salamat ka na, partner. Maraming salamat po kay RD na nakakapanayang na pagbigyan tayo. Ngayong araw na ito, Lunes, dyan po sa mga nakikinig sa Barangay Dalaycan, kaya sa Villatoya family, kay Aileen Bacarisas. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo
Si King Formaran po, nagpapaalam muling bukas ay babalik. Salamat po at magandang umaga. Salamat po sa lahat ng mga matyagang sumubaybay sa loob po ng isang oras, mahigit na isang oras mula ika-6 ng umaga, pumapailan lang po Lunes hanggang araw po ng Sabado, palatuntunang stand-up, balikatan para sa Sulong Quezon. Sa ngalan po RD Cabral ni Congresswoman Helen Tan, ipinapaabot po niya ang pasasalamat sa inyong tanggapan sa kabuuan po ng DepEd Region 4A sa palagian pong pagiging bukas ng inyong tanggapan dito po sa palatuntunang ito na mabigyan po ng impormasyon ng ating mga kababayan. Sa mga nagpadala po ng katanungan sa magitan po ng messenger dito sa palatuntunang ito sa mga susunod na araw, ating po nga muling pag-uusapan yan, ibibigay po namin sa inyo ang kasagutan sa magitan po ni RD Willie Cabral. At maligayang araw po sa bayan po ng Gumaka. Happy day, Gumaka Day ha, sa inyo ngayong araw na ito ng Lunes, ikasampu sa buwan ng Agosto. Pasalamatan natin ang ating nakatuwang mula sa bahagyang technical, si Kuya Seo. May utang po ang palatuntunang ito. Ang inyong lingkod, nakabalitaan po ninyo mula po sa bahagi ng Bondok Peninsula. Si Celine Tutur, nagsasabing muli gandang umaga, kagaya ng araw-araw na pag-asam nating lahat, mabuhay tayo.